Hello mga Jai, samahan niyo nga ako for today's video. Ito nga pala ay naganap kagabi, ito pala ay yung aming dinner. O nga pala mga Jai, mahilig nga pala si Papa Lin sa schnitzel. Kaya nung makita ko to sa rep, tinanong ko yung aking binan kung gusto niya ba ito lutuin. Sabi niya para daw pala ito sa amin. Kaya naman ay niluto ko ng mga Jai kasi baka masiraan nga kami. Madalas kasi nakakalimutan ng biyanan ko na sabihan ako. Ako kasi yung tipong tao na kahit nandyan niya sa harapan ko mga Jai, kung hindi para sa akin, ay hindi ko talaga yung gagalawin mga Jai. So sa mga oras ng yan ay tinitimplahan ko na nga ito. Bali mabibili nyo nga pala ito sa grocery mga Jai. Pero yung nabili ng aking biyanan ay wala ngang lasa. Kaya ako pa magpapalasa mga Jai. So wala namang problema dahil kumpleto naman tayo sa sangkap. Madali nga lang to lutuin mga Jai. So nalagyan ko lang naman ng paminta, paprika, onion powder at garlic powder. At nagbatik ako ng isang itlog lang naman dito kasi 2 piraso lang yung mga Jai. Nagkakasyahin ko na nga lang yun sa aming mga bituka mga Jai. So yan, breadcrumbs yung mga Jai para sa schnitzel. Iba yung breadcrumbs na karaniwan na alam natin mga Jai. Pero ito pang schnitzel talaga siya mga Jai. Kinabukasan nga yan mga Jai, ay napunta nga kami sa aking pamangkin. Ayun ay anak ng kapatid ni Papa Lin. Sumunod sa kanya mga Jai. Ngayon ay 5 taon ng gulang na siya mga Jai. At naimbitahan nga kami. Una ay pumunta nga muna kami dito sa bahay nila. Saka naman kami pupunta sa Spelltown. Napakaganda nga ng idea dahil pinakain muna nila yung mga bisita nila. At bago kami pumunta sa Spelltown, yun yung mga indoor activities o palaruan mga Jai kumbaga sa atin. O nga pala mga Jai, doon nga pala ay bawal magdala ng kanya-kanyang pagkain. Ang pwede mo lang dalhin doon ay cake kung magdiriwang ka ng mga birthday. Sabi ko nga kay Papa Lin, kapag ang mga Dutch talaga ay nagkakaroon ng salo-salo o party mga Jai, asahan mo gutom ka uuwi. Oo nga, ganun talaga dito mga Jai. Hindi yan tulad sa atin na kapag pumunta tayo sa mga birthdayan, sa mga kung ano mga okasyon mga Jai, ay busog kang uuwi. Dito mga Jai, asahan mo na gutom ka talaga kapag umuwi ka mga Jai. So ayan nga, aligagaan nga ang aking anak kasi hindi niya alam kung saan siya maglalaro mga Jai. So yung mga kasabayan niya nga ay malalaki sa kanya kaya medyo na tutubatay talaga ako kay Sarah dahil baka mamaya matulak ba o kaya maaway ng mga bata. Siyempre, hindi natin alam, no? So, sa mga oras nga ngayon ay ito na yung cake na dala ng aking sister-in-law, mga Jai. So, yun lang yung pwede nilang dalhin. Kaya talaga maganda yung idea nila na pinakain muna yung mga visitor nila sa bahay nila. Saka sila nilagay dito yung mga bata sa palaruan, mga Jai. At least enjoy pa rin, diba? So, ayan, sa mga oras nga yan ay hinayaan ko nga muna ang aking anak na maglaro. Kasama niya naman yung pinsan niya. Kampante naman ako dahil natatanaw ko nga siya dito. Ito pa nga pala yung mga 3 years old pababa. So, yung mga palaruan naman ay maganda naman mga Jai, malawak. At saka meron namang palaruan na based sa kanilang edad mga Jai. Pagkawing nga namin galing sa party mga Jai, diretso ng kagat ako sa kusina. Hindi ko na nga nagawa magpalit pa ng damit dahil anong oras na yan mga Jai, 5:30 na yan. At sinabihan nga ako ni Papa Lay, nagutom na nga siya. Yun nga mga Jai, nabanggit ko nga kanina, kapag pupunta kayo sa mga party ng mga Dutch mga Jai, talaga uuwi kayo gutom mga Jai. Kasi nga, hindi nga pwede talaga magdala doon sa Spelltown ng mga pagkain. Pwede kayo bumili, pero sobrang mahal mga Jai. Yung tubig nga na binili ko kanina, na wala pa 1 litro mga Jai. Siguro mga 2 baso lang yung mga Jai. Nagbayad na ako ng mahigit 3 euro, di ba? Ginto talaga mga Jai. So sa mga oras nga 2 ulam ang aking lulutuin. Dahil ang gusto nga ni Papa Lane ay itong tika masala. Medyo maanghang yung mga Jai at hindi nga pwede sa amin ni Sarah, lalo na sa akin na buntis. At hindi nga maganda sa buntis na kumain na maanghang. So tinulungan na nga ako ng aking niya Sarah dyan magbalat ng bawang mga Jai dahil matrabaho nga ang pagbabalat ng bawang. Ang kagandahan nga itong bawang na nabili ng aking biyanan ay malalaki na. Kaya madaling-madali na sa akin na balat ang mga Jai. O diba sisiw na lang. Pero salamat talaga sa aking pamanganay na nagtumulong man sa akin mga Jai. Kaya napadali ang aking pagbabalat ng bawang. Pero mayat miyadi ay nagsawa ang bata mga Jai. Solo na naman ang ina ninyo dito sa kusina. Pero okay lang yan mga Jai. Worth it naman ang ating pagkain once in a luto, no? Habang ako nagbabalat ng bawang mga Jai, ay nakasalang na nga itong mantika para sa ating binalatang
at ginayat na sibuyas mga day, o diba? Multitasking yarn. So, nakasalang din ang ating kanin para sabay-sabay na ba maluto mga day, diba? Bakit tayo maghihintay kung apat naman ang pwede mo lutuan? So, ito yung tikam masala. Dahil wala tayong meat. Meat din naman ang manok anyways, no? Pero yun talaga para yun sa mga baka or lamb. Pero pwede na rin yan sa manok mga day. So, hindi ko na naipakita na gayat pala ako ng kamatis. Masarap kasi ang tikam masala pag may fresh kamatis talaga mga day, o diba? So, ayan na yung tikam masala ni Papa Lay. Ginigisa ko na. At nilagay ko na rin yung ating tinostadong onion. At sa kabilang banda nga, nandiyan na yung ating gagawin na pang-adobo naman. So, nilalagyan ko rin siya ng tomato, tomato sauce mga day, diba? Pati itong Coke Room. Kumbaga sa atin para itong Nestle cream, no? Dito, ayan yung katumbas ng Nestle cream sa atin mga day, mga krema yan mga day. Masarap kasi, malinam na. Meron ako natira na nakaraan, so inubos ko na. Saka natin tubok ng isa, diba? Para meron na naman sa susunod mga day, kung maglihi na naman itong aking amaw sa Indian food, diba? So, sabi ko nga sa inyo, Dutch ang aking partner, hindi Indian, pero mahilig talaga siya sa mga Indian food, lalo na maaanghang mga day. Buti na nga laang, hindi na nga may Indian to mga day, charot. So, ayun na nga mga day, malapit na maluto ang ating tikam masala. Ayan, naluto na nga mga day. Ang sarap-sarap niyan. Lalo na nung hindi pa ako buntis mga day, mahilig talaga ako dyan. Uy. So, syempre, habang tayo naghihintay na maluto ang ating mga pagkain mga day, kailangan may gawin pa rin tayo. Maghugas tayo dahil tambak na tayo ng hugasin. Uy, dahil kanina nga umalis nga kami kaninang umaga na hindi ko nahugasan yung mga pinggan namin. Sabi ko, mamaya na lang, babalikan ko kayo once na nakauwi kami. Uy. So, ayun na nga mga day. Solo nga ako dito sa kusina. Kaya marami akong trabaho mga day. Huwag na kayong magtaka kung mabula-bula pa yan mga day, dahil maiinit naman yung ating tubig. At ganito dito yan mga day, no? Hindi uso ang balaw-balaw. So, ayan, charan, diba? Tapos na tayo mga day, o diba? O, diba? Busog na naman ang aking mag-ama. Ang ating Sarah nakapag-umpisa na. After namin mag-pray, talaga, sige, kaon, oy. So, yun lamang mga day. Salamat sa inyong panonood.